Just to set some order, sa atin pong congregation, mga kapatid, may request na lahat po ng families ay magtabi-tabi. Yung mga magkakaedad, wag magtabi-tabi. Kasi kapag gitna na ng service, biglang nagpupulasan. Dumalabas. Kung andito ang inyong pamilya, tumabi kayo sa kanila. Yun po ang ating request. Sana ay yung magpapamilya na okay lang kahit hindi tumabi. Okay na yan. Okay lang. Okay? So, yan. Pangalawa po, mga kapatid, tayo po ay nasa church. No? Ito po ay Church of God. Ito po ay pagmamay-ari ng Diyos. No? So, therefore, we should give our full reverence and respect to the Holy God. Dapat ibigay natin yung atin pong kaseryosohan pagdating sa bagay ng Diyos. So, because of that, or in line with that, may we also request that kung meron kayong cellphone, ay patulugin nyo muna. May I request na kasi nakalagay naman yan dyan sa atin sa ating poste. Please turn off your cellphone. No? So, may we request na please po, kaayusan lang yan. No? So, also, because we are in the congregation, and we are here to promote the Word of God and His holiness, yung kabanalan ng Diyos. Huwag sana tayo makakita ng, even kahit nasa mga fellowship, naglalaro ng cellphone pag nasa church tayo. Pag nasa congregation po tayo. No? Yung mga laro nyo, sige, sa mga tropa nyo, di nyo mapigilan sarili nyo doon. Pero pag nandito, pilitin natin, seryoso tayo dito sa lugar na to. Amen? Bakit? Kasi po kawawa, sayang lang eh. Para ka lang nakinig ng Word of God, tinuka lang ng uwak yun. Bakit? Walang na-retain sa isip natin. Walang na-retain sa mind natin. Kasi kinuha agad ng kaaway. Ang isip mo agad, yung kaduwo mo mamaya, yung kagrupo mo mamaya, yung kalaro mo mamaya. No? So magkaroon tayo ng kaayusan, mga kapatid. No? Kahit po sa mga adult, no? Wag po tayong kumbagay, makakapaghintay po yung nagme-message sa inyo. Hindi po siya mamamatay na hindi kayo nakaka-reply. So, ibig sabihin, just discipline ourselves. Basic na kaayusan lang po yan. So, hindi tayo legalistic, mga kapatid. We are all for grace. But grace teaches us to deny ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. No? So, hindi tayo legalistic in any way. But we are for order. So kapag binaliwala mo ang order, merong mangyayaring problema. Tama po? So nandito tayo, nawa ang ating full attention nandito sa lugar na ito, nandito sa gagawin natin. Wala sa nasa labas o wala sa mga bagay ng sanlibutan. Amen. So nawa po ay maintindihan po natin yan. So wag nawa na nakikinig tayo ng preaching, tas ma-distract tayo. Kaya hindi natin pinopromote ang Bible ay nasa cellphone. Kasi maraming notification doon. Okay? So, by God's grace, kung meron tayong pambili o meron naman tayong Bible sa bahay, bulky siya, medyo malaki siya, dalhin natin. So, lagi nating dadalhin. Tama po? Diyan pa po ba kayo? Kayo, hindi pa po tayo nagpipreach, ha? Nag-aano lang tayo, ha? Naglalagay o naglalatag ng ilang mga bagay para po sa kaayusan. Kasi hindi pwede na tayo ay sumasamba sa Diyos, pero ang ating puso ay hati sa pagsamba sa Diyos. Sinasamba natin yung mga nasa cellphone natin at sinasamba mo ang Diyos at the same time ang nasa cellphone. No? So hayaan nyo na muna yung mga balita sa labas. Hindi matatapos yung balita na yan. Amen. Pero our time in the house of God should be dedicated to His Word and His people.
No? Sipin natin, kapag tayo pag walang church, namimiss mo yung iba. Pero pag nandito, nag-cellphone naman tayo. Paano mo na-miss yun? Ay, nag-cellphone ka rin, katabi mo siya. Katabi ko siya. Di ba? So, hindi yun tama, mga kapatid. Nawawalan tayo ng maaring common sense at maaring we don't recognize the danger na dala ng cellphone. I am preaching since, kung di ako nagkakamali, 2017. At yung preaching ko noon tungkol sa TV. Tungkol sa television, tungkol sa mga danger ng ganyan. Dati, na-preach ko na po yung tungkol sa ML na yan. Tagal na yun. Napakatagal na nun. Pero it's still relevant today. Why? Because young people are still playing games until today. No? Ang sabi ng Bible, dapat sa mga young men ay maging sober-minded. Maging nasa tamang pag-iisip. Anong natututunan sa laro? To be competitive, okay? To be what? Para sumuway sa magulang. Para maging pabaya sa pag-aaral. Tama? Tapos, pag mga studies tayo or group works tayo, unahin natin ang school. Pero, at actually, may time tayo dapat eh. Ginamit lang natin sa paglalaro. That's order, mga kapatid. Diba? Prioritizing natin yan. Dapat makita natin our priority. Anong ating binigyan ng priority sa buhay natin? May binaburst pa natin, seek ye first the kingdom of God. Pero actually, second lang or third lang talaga. Hindi naman first. Kasi ang church ay pampalipas oras lang natin. No? Nawa, wag hindi po ganyan ang mangyari po sa atin. Okay po? So, masaya tayo ngayong umaga. Oh, happy day. Diba? So, dapat hindi tayo discourage. Maka-discourage sa inyo, mga nasa cellphone nyo, kasi puro bad news na lang nabasa nyo eh. So, Philippians chapter number 2, tayo po tayong lahat at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. And I hope, no, also, mga kapatid, wag po nating ibigay doon sa mga bata ang cellphone para lang di sila maingay. Ganon din yun eh. Philippians chapter 2. Kung kaya na nila mag-take notes, take notes. Kung hindi pa, sige, drawing nila ako kung anong i-drawing nila. Diba? Philippians chapter 2. Pero, all that to the glory of God, mga kapatid. Philippians chapter number 2, verses 1 to 11, ang atin pong pag-uusapan ngayong umaga pong ito. Sabay-sabay po nating basahin in verse number 1, pababa hanggang verse number 11. The Bible reads, "If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth,
and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa umaga niyo pinagkaloob sa bawat isa. I pray na ang bawat tenga po na nandito ngayon, bawat kaluluwa nandito po ngayon, mga kapatiran, ay handa po makikinig ng inyong banal na salita. Panginoon, pakihugasan niyo po kami sa pamagitan ng inyong salita sapagkat alam namin na ang aming buhay, marami pang kailangang itama, marami pang kailangang ituwid, marami pang mga bagay na hindi po naaayon sa inyong banal na salita. Kung meron pong hindi tama sa aming puso, ikaw na nga po, Panginoon, na mag-deal nito ngayong umaga sa pamagitan din ng pangaran yung banal na salita. Ikaw ang magbigay ng utterance, ikaw ang magbigay ng wisdom to the preacher this morning. Let you be magnified today through your people by your word. Makita namin how exalted you are. But even though you are highly exalted, you was brought low, naging tao ka to pay for our sins. Help us to understand that kind of mind this morning. In Christ's name we pray. Amen. And amen. Today we will talk about the mind of Christ. The mind of Christ. So yun yung term dyan sa Philippians 2:5. That we see, na sabi ni Apostle Paul, hayaan na ang kaisipan na ito ay nasa sa inyo. Let this mind be in you. Diba? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Mga kapatid, tayo po ay nandirito ngayon dahil sa mga desisyon na ginawa natin along the way. Kaya kaganyan ngayon, kaya ako ganito ngayon, dahil may mga desisyon na nag-lead to this moment. Tama po? We became what we are because of the consequences of our past decisions, actions, thoughts. In Galatians 6:7, I'm preaching this for some time. Ang sabi ng Bible, be not deceived. Huwag tayong padadaya. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ano ang itanim, kung ano ang ihasik, yun ang aanihin. Ngunit, ang ating isipan na ating puso ang responsable para impluwensyahan ang atin pong kalooban para gumawa o para mag-isip. Kung ano ang hinahayaan nating pumasok sa ating isipan ay siguradong makakaapekto sa atin. Tama po? Sa balita na lang, kung makinig ka araw-araw takot na takot ka na lagi. Sasakay ka ng bus, teka, ayoko sa harap. Lalakad ka, teka, may walking pneumonia. Diba? So, ibig sabihin, kung ano yung inaalaw natin na papasukin sa ating isipan, ay siguradong makakaapekto sa atin. What we allow inside will surely affect even our way of thinking. Be careful what you listen, no? Kung saan ka nakikinig. Mag-ingat kung sino rin ang ating pinapakinggan. Be careful on what we allow our ears to hear. Kung i-entertain natin ang corrupt thought, ang hindi tamang pag-iisip, ma-infect nito ang ating way of life. In Luke chapter 6, verse 45, Luke chapter number 6, verse number 45, salamat because you are free. Nagbigay ka na akin ng tubig. Luke 6:45, the Bible reads, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good.
And an evil man, out of the evil treasure of his heart, bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Sabi nga, ang isda, mahuli mo sa kanyang bibig. Tama po? Makilala mo ang isang tao sa kung papaano siya magsalita. Makilala mo ang isang tao sa kung ano yung lumalabas sa kanya pong dila, mga kapatid. For of the abundance of the heart, hindi mapigilan kasi kung anong laman ng puso eh. Tama? The mouth speaketh. Kung anong nakaimbak sa puso, yun ang masasabi. Kung ano ang nakalagay sa ating puso, yun ang ating masasambit, mawiwika, masasalita. Kahit ano pang sabihin ko, kung anong laman sa loob, lalabas. For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. The devil reckons, o ang diablo alam niya, kung hindi niya kayang kunin na ang ating kaluluwa, ay isisidus ka na lang niya para isipin ang mga makamundong bagay. He will seduce you to think for earthly things and earthly things alone. Kung hindi niya na makukuha yung kaluluwa na meron ako, sapagkat ako'y sumampalataya na sa tapos na ginawa ni Jesus Christ at ako'y ligtas na sapagkat napasa akin na ang katuwiran ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo Jesus, gusto ng kaaway, kunin na lang yung isip ko para ang imain ko yung mga makamundong bagay. Ang imain ko yung mga bagay na kung saan corruption. The battle is in our minds. To obey or not to obey. To be renewed or to continue in sin. Let us learn the mind of Christ. I'll give you an illustration, mga kapatid. Halimbawa, bundok yan. Hindi yung bundok na nandyan. I encircled 3 points in that mountain. No? Dito sa bundok na ito, meron tinatawag na mountaintop. At dito, meron ding tinatawag na lugar na valley na to eh. Diba? So, lambak. Okay. Mga kapatid, nung tayo ay nag-anniversary, parang ang ating pananampalataya nandoon sa itaas. Tama? Ang bawat isa ay masayang tutulungan. Ang bawat isa ay merong kinocontribute. Ang bawat isa ay masaya lang na ni-enjoy yung moment na yon. That we could celebrate 25 years yung church na ito. However, every day is not a mountaintop. Hindi araw-araw ganun. Hindi nyo ba napansin that after anniversary, parang ang dami sa atin may problema? That is evident by your countenance. That is evident sa muka natin, bawat isa. Because when I preach to you, after that anniversary, I could not paint your faces, even though I am amor solo. Why? Ganun gumawa ang kaaway. If you will enjoy the things of God, kung enjoyin mo yung bagay ng Diyos, kung tayo ay magsiseryoso sa bagay ng Diyos, surely ang kaaway, kontrahin yun. Surely ang kaaway gagawa ng paraan para mawala yung joy na yun sa Panginoon. Surely gagawa ang kaaway ng pamamaraan para hindi manatili yung kasigasigan na meron po sa atin. Problema sa bahay, problema sa trabaho, problema sa mga kasama sa bahay, mga, di ba, kamag-anak, problema sa kapitbahay, problema kahit sa church members, may mga di pagkakaunawaan, may mga di pagkakaintindihan. Nakita po natin. That's the mountaintop nung tayo ay nag-anniversary. But if we will not be aware that Satan is working, because siya naman ang merong desire na
mag-sow ng discord among the brethren. Siya yung may desire para magkawatak-watak ang iglesia ng Diyos. Siya yung may desire para hindi magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng simbahan ng Diyos. That's why, even us could be, ang term ni Pastor Ben, accomplice. Alam niyo po accomplice? Accomplice. No? Kasabwat. Accomplice. Pwede tayong maging kasabwat ng kaaway para sa layunin niya at hindi sa kalooban ng Diyos. Pwede ba yun, preacher, Kristiyano na, tapos katulong pa ng kaaway? Yes. We could be an instrument of unrighteousness if we are not careful about what we are doing. Mga kapatid, because of also, we have new people in our church. Praise God for that. Amen? But because of that, mag-a-add yun ng dynamic sa ating Christian walk. Kung dati, dalawa-dalawa lang kayo magkausap palagi, ngayon, 4 na kayo. Nadagdagan na yung kausap. Pero because of that, because of those things, dahil bawat isa sa atin may problema, so madagdagan ang problema ng church. Maganda ba yun o pangit? Kung hindi tayo kung wala sa atin ang mind of Christ, magka-problema tayong malaki. Pero kung may mind of Christ ang bawat isa, kahit may problema pa tayo, makayanan yan sa biyaya ng Panginoon. However, without the mind of Christ, magkakagatan lang tayong lahat. Yan ang sinasabi ni Paul sa Galatians. If ye bite one another, take heed that ye be not devoured one with another. Kung magkakagatan kayo, wag naman kayo maglalamunan, sabi niya. Because there will be surely those kinds of things. Kasi nasa laman pa tayo tama po? Kaya kung hindi tayo magiging spiritual every single moment of our lives, then what will happen is that we will be carnal toward each other. Magiging carnal tayo sa bawat isa. At kapag nangyari po yun, natapakan ang karapatan ko. Diba? Nayurakan kung sino ako. At yan ituturo ko po sa inyo ngayong umaga, how Jesus Christ made Himself of no reputation. At kapag natutunan natin yon, kahit ano pang gawin sa'yo ng iba, kahit ano pang panlalait ang matanggap mo, sasabihin mo na lang, okay lang kung yun yung tingin niya sa akin. Mas worse pa nga ako dun Kasi hindi talaga nila ako kilala, kagaya ng pagkakilala ni Jesus Christ sa akin. Kung paiiralin natin yung ating flesh, grabe yan. Sobra naman yung pang-aasar na yun. Sobra naman na yung ano na yun. Below the belt naman na yun. Di ba? So, if we will not learn those things, mga kapatid, tayo ay magkakaproblema. Pero salamat kasi hindi naman tayo iniiwan ng Panginoon na hopeless. No? We have the Word of God. So, meron tayong hope. Pero kailangan mo ng faith on that book. Faith na sasabihin, we walk by faith, not by sight. We are to obey the Word of God even though wala ka nakikitang sumusunod doon. We are to obey the Word of God even though sa palagay mo walang epekto. We are to choose what's right kahit pang iba piliin ang mali, mga kapatid. And we will learn the mind of Christ in the which kung tayong lahat ipoposes natin o mapapasa atin yung mind na ito ng ating Panginoong Jesus. Malaking tulong po, mga kapatid. Sapagkat hindi mo iisipin yung karapatan mo. Iisipin mo kung paano ka makakatulong sa iba. Paano mo mapapalakas yung kapatid. Paano mo makita mo ano yung kubang kailangan niya. Bakit? No? Bakit kaya wala na naman siya? Hindi yung, wala na naman yun kasi nagmadyong yun. Diba? So, kung ligtas yung katabi mo, tiisin mo na kasi nga kasama mo na yan sa rapture. Kasama mo na yan sa langit. Amen. Kung kasama mo yan sa langit, wag mo i-despise yan. Wag mo yang minamaliit. Wag mo yang inaapakan.
Kasama niyan sa langit eh. Apak-apakan mo siya, yung pala ikaw yung apakan doon. Ikaw pala yung walang posisyon doon kasi mayabang ka, mayabang ako. Diba? Makita natin ngayong umaga. So, dahil dito, mga kapatid, sa mga meron sa ating church po ngayon, hindi natin maiwasan because kung carnal pa tayo, maaring magkaroon ng inggitan. Tama? Maaring magkaroon ng pasikatan. Maaring yung iba, mahihiya na lang, ayaw na lang magsalita. Dati kumakanta, ngayon ayaw na kumanta kasi ang dami na. Pang ano lang ako, preacher, pang 10 lang. No? So, pero I hope we are part of those group na magiging seryoso sa pagkatuto tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Totoo yung awit eh. Turn your eyes upon Jesus. Look full on His wonderful face. And the things of this earth will grow richly dim ba yun? Ayun, strangely dim in the light of His glory and grace. Mga kapatid, we should acknowledge that God is no respecter of persons. Wala pong sinisino ang Diyos. Ang Diyos, hindi nagkakaroon ng utang na loob sa tao. Tayo, regaluhan lang tayo, may utang na loob na tayo eh. Pero mga kapatid, ang Diyos, hindi ganoon. Nagtapat ka ng 5 taon, nagtapat ka ng 10 taon, nagtapat ka ng 15 years, nagtapat ka ng 20 years, tapos magiging mayabang ka, hindi ka sisinuhin ng Diyos. Sino ka? 10 araw ka pa lang sa church, 100 araw ka pa lang sa church, seryoso ka sa Panginoon, approve ka sa Diyos. It's not about the length. It's always about the present, mga kapatid. I am, sabi ng Diyos. I am what I am. If we will bank in, ibig sabihin, magtitiwala tayo doon sa past nating paglilingkod, ikumpara mo yun ngayon. Kung malamig ka ngayon, may problema. Kung dati, mas mainit tayo, kung dati, mas seryoso tayo, then there's something wrong. In our service today, kung dati tayo ay talagang, isipin mo yung mga panahon na umaawit ka kay Jesus Christ, feel na feel mo yung awit. Ang kinakanta lang day by day, pero sobra mong ramdam yung awit na yun. Amazing grace talaga, naintindihan mo yung grace ng Panginoon. Pero ngayon, pag kumakanta ka, wala nang epekto. Bakit kaya? Anong nangyari? Saan nagka-problema, kuya? Tama? You know why? Bakit ganon? That's the result of sin. Sin will corrupt kung ano man yung nasa sa atin. Yung magpapatamlay sa atin pong paglilingkod sa Diyos ay walang iba kundi kasalanan. Yung mga maling kaisipan na hindi natin isinusurrender sa Panginoong Hesus, yan yung magdudulot kaya wala tayong joy sa ating paglilingkod sa Panginoon. I'm just observing, mga kapatid. But singing for the Lord, ay hindi dapat pilitan yun. Dapat nga, nag-uunahan pa yun eh. Alam mo, kinanta ni Noriel, that's the description of singing. Ano yun, preacher? I sing because I'm... Baka hindi ka masaya. Baka wala kang joy, kaya hindi ka makaawit sa Panginoon. Diyan pa po ba kayo? Diba? I sing because, I'm happy. Sabi ka, kanta ni Noriel yun eh. Ang saya ng bata na yan, di ba? Pag inisip mo yung problema niya, may stress ka eh. Pero siya, kumakanta siya. Bakit? Masaya siya! Wrong thoughts. Tama? Wrong thoughts will produce wrong actions. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung filled, mga kapatid, yung ating puso, yung ating mind ng salita ng Diyos, lalabas yan sa bibig natin. Aawit talaga tayo. Magte-testimony tayo. Alam niyo yung testimony na nagpapakiramdaman, sino bang tatayo, sino bang tatayo. Alam niyo po, walang sino man ang kahit isa dito ang walang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Bawat isa po sa atin dito, pinagpala ng Diyos.
Kaya wala dapat na pinipilit. Pipilitin pa. Ano? Tatayo ba siya? Tatayo ba siya? Alam mo bakit tayo hindi tumatayo sa testimony? Bakit tayo hindi tumatayo sa testimony, mga kapatid? Maybe, ninakaw na yung joy mula sa puso natin. What our hearts and minds, yung laman na ng ating isip at ating puso ay puro na negative things. Ay puro na critical things. Ay puro na bitterness, envy, strife. Yan ang laman ng isip natin. That's why we could not testify the goodness of our Savior. Tatayo ka dito, magpasalamat ka lang, praise God, sa aking tagapagligtas who saved my soul. Nag-iingat po sa akin araw-araw sa anumang ginagawa ko. Nag-aaral ako, tatrabaho ako, iniingatan po ako ng Panginoon. Hanggang ngayon po, buhay pa ako, salamat sa Diyos. Di po ba? Dapat yan pinagpapasalamat natin eh. Baka kahit yun, di na natin matutong maipagpasalamat sa Diyos. Kaya lahat na ang mind natin, ito, delikado tong mind na to. The mind that is entitled. The mind that says, I deserve not. Delikado yan. Kapag meron tayong mind na kung saan sinasabi natin, deserve ko to! Hindi ko deserve yan. Sino ka? Sino ako sa harap ng isang banal na Diyos? That even Jesus Christ Himself, who is high far above all heavens, came down to earth to become a servant. O, anong mapagmalabang mo sa Panginoon? Anong mapagmayabang ko sa Panginoon? When we begin to think that we are something, sabi ng Bible, we are nothing. Kapag iniisip na natin, ay, kapag wala ako dyan sa gawain na yan, di yan masaya. Kapag wala ako sa gawain na yan, di yan maayos. Kapag wala ako sa gawain na yan, di uubra yan. Puffed up na tayo. Mayabang na tayo. Bakit po? Kasi, tandaan mo, kahit wala ka, nandito ang church ng Diyos magpapatuloy. Kahit wala ako, nandito ang church ng Diyos magpapatuloy. May gagamitin at gagamitin ng Diyos kahit wala ka pa, kahit wala pa ako. Pero salamat kung nandito tayo, pakumbaba tayo, paggamit tayo sa Panginoon. In whatever measure and capacity na tayo ay inilagay, binigay sa atin ng Panginoon. We should never possess this kind of mind. Entitled. Di ba? Ay, sa lahat na napasalamatan, ako hindi napasalamatan. Teka, mali yun . Bakit ganun? Lahat nabanggit, ako hindi. Diba? Kapag nagkaroon po tayo ng gantong mind, that's not the mind of Christ. Pag binasa natin yung text mamaya, that's not the mind of Christ. Hindi mo yun makikita sa passage. Dahil ang tinuturo ng salita ng Diyos sa atin mga kapatid is to have this mind that is willing to be brought low. At kahit pa nga maitsupwera, okay lang. Kahit pa nga walang pakialam sa'yo iba okay lang yun . That's the mind of Christ. The Son of Man came not to minister unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Pumunta siya dito daw, doon sa Gospels, hindi para pagministeruhan. Ibig sabihin, hindi para paglingkuran, kundi siya mismo ang maglingkod. Amen. Kung gusto natin na tayo magiging joyful sa ating Christian service, don't look for praise. Don't look for recognition. Have a servant attitude. Na tayo ang maglingkod sa iba. Na tayo ang tumingin sa pangangailangan ng iba. Kapag tayo tingin ng tingin sa ating sarili, madedepress ka talaga. Sure yun. Kahit preacher na depress, ikaw lang. Even Elijah, thought to die. Kahit si Elijah, gusto niya nga mamatay. Gutom lang pala mga kapatid. Kailangan lang pakainin ng anghel. Sabi ng Diyos sa kanya, sige, kain ka muna. Tulog ka. Pagkatapos nun, okay na siya ulit. Amen. When we are so full of ourselves, we will surely be depressed. Sure yan. Isipin mo lang sarili mo araw-araw, talagang mabuang ka. Hindi ba nakaka-depress yung ikaw lang ang laman ng isip mo? Try Jesus Christ in our minds.
Problema sa atin, si Jesus Christ nasa lips natin pero wala sa mind natin. Si Jesus Christ nasa lips natin pero wala sa heart natin. If Jesus Christ will be in our thoughts, in our mind, in our heart, mga kapatid, magkaroon talaga ng malaking diferensya sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya makanta mo yung kinanta ni Noriel ngayon. I sing because I'm happy. Baka hindi natin makanta yan kasi di tayo happy. I sing because I'm free. Ba't di ka malaya? Kasi nga prison yung utak natin eh. Kulungan. Ang problema, ang kinukulong mo, hindi good thoughts. Ang kinukulong mo, basura. O, kapag lagyan mo ng basura ang iyong isip, ang labas sa iyong bibig, basura rin. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Diyan pa po ba kayo? Lapas sa, di pa tayo tapos sa introduction, ano? So, it's not all about what we know, but are we applying those things that we have learned? Na-apply ba natin? Sinusunod po ba natin? Pinapakinggan po ba natin kung anong sabi ng Word of God? The mind of Christ shows what mind we ought to possess. Faith, hope, charity. Pinaliwanag ni Pastor Randy yan, tama? Yung beginning ng ating Christian walk, faith. Nanampalataya ka. Ang end, hope. Kunin tayo ng Panginoon, blessed hope. Anong gitna dapat? Charity. Kapag wala ka nun, miserable ang Christian life natin. Bakit? Kasi ang inisip lang natin, yung karapatan natin. Inisip natin, yung kung ano yung matatanggap ko. Inisip natin kung sino ako. Yan. Hindi natin inisip ang iba. We should have charity while we are living with our brethren in the Lord. Nandiyan pa po ba tayo? Now to our text, Philippians chapter 2. So far, so good. No? Sa Philippians chapter number 2, Verse 1. Verse 1. The Bible reads, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies. So merong 5 phrase or 5 term or words. Una sabi niya, consolation. Pangalawa, comfort. Pangatlo, fellowship. Pang-4, bowels. Pang-5, mercies. At ang sabi niya, be like-minded. Kung meron daw consolation in Christ, kung meron daw comfort of love, kung meron daw fellowship of the Spirit, kung merong bowels and mercies, fulfill ye my joy that ye be like-minded. And one thing to note, mga kapatid, kung di ako nagkakamali, the epistle of the Philippians is a book of joy. No? Sabihin yung joy, makikita mo dito sa sulat ni Apostle Paul. And yet, mga kapatid, Paul was in prison when he wrote this epistle. Amen. Anong ibig sabihin? Pagkakaroon ng rejoicing and joyful heart, it's not about kung nasa saan ka. Hindi yan kung nasa loob ka ng kulungan, nasa loob ka ng bahay, nasa restaurant ka, nasa party ka, nasa birthday ka, nasa wedding ka. It's not about the place. It's the state of mind. It's about the state of mind. No? So, ibig sabihin, kahit tayo nasa kulungan, kagaya ni Paul, we could be joyful. Kahit tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, we could still be joyful. Why? Because it's a state of mind. It's not a place. Joy is not a place. Hindi yung kapag punta ka ng church, joy. Punta ka na bahay nyo, sad. Punta ka ng kapitbahay nyo, peace. Hindi ganun. It's in the mind. No? Babaguhin mo nga yung environment mo kung ikaw ay mapupunta doon. Di ba nakakahawa nga yung
tawa eh. Tawa nga lang, nakakahawa na eh. Yung taong tawa ng tawa, kapag nadikit ka, tatawa ka rin. Tama? Eh kung ang nag-emanate, ibig sabihin, ang lumalabas sa espiritu na meron tayo ay kalungkutan, ay maapektuhan ng iba doon. Mahawa mo ng kalungkutan mo yung iba. But, sabi ni Paul in verse 1, kung merong consolation in Christ, kung merong comfort of love, kung merong fellowship of the Spirit, kung merong bowels and mercies, fulfill ye my joy that ye be like-minded. Preacher, what is consolation? Tama? What is consolation? Alam ko lang sa consolation yung price. No? Alam mo yung consolation prize? Ibinibigay yun kasi talo eh. Tama? Kasi hindi mo nakamit yung top 1, hindi mo nakamit yung grand prize. So, bibigay lang sa'yo, participation award or consolation prize. Ang consolation prize doon, para lang hindi ka malungkot. Actually, that's consolation. Alleviation of misery. Distress of mind. Refreshment of mind or spirits. A comparative degree of happiness in distress or misfortune. Springing from any circumstance that abates the evil or supports and strengthens the mind as hope, joy, courage, and the life. So, ang term lang, mga kapatid, ang consolation, parang synonyms din ng comfort kasi nga meaning ng consolation, comfort din eh. Pero ginagamit lang din ng Bible ito para i-define yung mga terms na yan. So, kung meron tayong consolation, saan matagpuan? Where is consolation found? Sinabi ng passage sa atin. Saan? In Christ. Where is consolation found? In Christ. No? So, medyo nagkakagulo na po yung mga tropa dun sa likod. Pakidampot po natin at pakitabi nyo po sa inyo. Kasi po, pag nagkaisa yung mga yan, pagkakaisahan tayo niyan. No? So, ayan, nagkakaroon na sila ng maliit na ano nila doon eh. So, mga kapatid, ang sabi diyan, if there be therefore any consolation, saan po matagpuan? In Christ. Comfort of love. Fellowship of the Spirit. Bowels and mercies. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. 2 Corinthians 1, verses 3 to 4. Ang sabi po ng Bible, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation. Of course, hindi to tribulation sa 7 years, okay? Pero sa buhay, may tribulation talaga. No? Ang term nga nila dyan kalbaryo. No? So, that we, wait lang, who comforted us, sinong kino-comfort ng God? Tayo. Saan tayo kino-comfort? In all our tribulation. Bakit ginagawa yun ng God? Ba't ginagawa yun ng Father? That we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Nabasa po natin? Naintindihan po? Mga kapatid, kaya tayo kino-comfort din ng Diyos para maging daluyan tayo ng comfort sa iba. He comforted us in all our tribulation that we may be able to comfort them which are in any trouble. Anong uri tayo ng Kristiyano? The one who comforts o the one who discourages? Kapag kinausap ba kita, ma-encourage ako, mabuhay para sa Panginoon, o malungkot ako?
What kind of Christian are we? Mga kapatid. Ang dahilan why the gracious Lord comforts us is that we might be able to comfort others as well. Para ma-comfort din natin yung iba. Amen. Kaya tayo i-comfort ng Panginoon. Saan ba tayo mahanap ng comfort? Problema, sa sanlibutan tayo mahanap ng comfort. Tama. Pag may problema tayo sa Diyos, pag masaya tayo sa world. Pero pag nagka-problema na, ay sa Diyos na ulit. Lord, pakiayos mo. Pag maayos na, ay sa world na ulit. Tama? Hindi po dapat, mga kapatid. When we so decide that we will live as Christians and godly, meron po talagang persecutions, meron po talagang tribulations, meron po talagang problema. Mga kapatid, pag tayo po'y naligtas, hindi po yun absence ng problem. Hindi yung kapag na-save ka, wow, wala ka ng problema. Ito po ang bad news. Ang good news, save ka. Ang bad news, madagdagan pa ang problema mo. Bakit? Dati old man ka lang eh. Ngayon may new man ka pa. Sakit pa sa ulo ngayon. Bakit? Kasi kung mag-decide ka na mabuhay ka na para sa Panginoon, kailangan may ayusin ka. Kailangan may babaguhin ka. Kailangan may give up ka. Masakit sa ulo din yun. Masakit din sa puso yun. Pero sa lahat man ng iyon, ang Diyos mag-comfort sa atin. Bakit? Kasi kapag hindi tayo binigyan ng comfort ng Diyos, comfortless tayo, hopeless tayo, ay patay na tayo. Pero salamat, hindi niya tayo iniwan na walang pag-asa. God still gives us comfort. Christ still has consolation. Diba? Sabi nga ni Jesus Christ, my yoke is easy and my burden is light. Mga kapatid, have we tried yung yoke ni Jesus Christ? Kasi tayo, parang kinocompute natin kapag nagseryoso ako sa church, mababawasan yung oras ko sa mga amiga ko. Mababawasan yung mga oras ko sa amigo ko. Pag nagseryoso ako sa church, naku po, hindi na ako makakapag-bingo. Naku po, pag nagseryoso ako sa church, hindi na ako makakapag-Chinese garter. Kung ikaw na-comfort ka ng sanlibutan, if the world could comfort us, diba? Ikaw, maghanap tayo ng comfort sa sanlibutan, maghanap tayo ng comfort o what they are to say, sila mismo walang hope. Tayo ang pwedeng mag-comfort sa kanila. Why? We have hope. Pero bakit ang mga mukha natin parang walang pag-asa? Pag tinignan ka ng iba, parang mawalan siya ng gana sa Panginoon. Ayoko na magsimba. Kaya itsura. Diba? Wag po nawa. Mga kapatid, ang kailangan, surrender. Ang kailangan, all to Jesus, I surrender. Mga kapatid. Ang kailangan, ilagak mo na kay Jesus Christ yan. Magpasalamat ka. Mag-testify ka ng goodness ng Panginoon. Problema sa atin, ipinagpapasalamat lang natin kapag milestone sa buhay. Ano yung milestone? Nag-birthday, anniversary, mga ganun lang. Pero di natin pinagpapasalamat yung everyday na pag-iingat ng Diyos. Yung comfort ng Panginoon sa atin. Kapag minsan, nag-stress tayo. Diba? Kapag nakapabasa ka ng verse, wow, ito pala ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Salamat ang aking Diyos sa pinaglilingkuran. Kapag ako'y masuwayin, hindi kumikidlat, mga kapatid. Hindi bumubuka yung lupa. Hindi ka babatuhin ng bato. Masaktan ka sa preaching, masaktan ka sa Word of God. Pero, yun lang yun. Salamat, nung ako'y masuwain, hindi ako pinilay ng Diyos. Tama?
Ipinagpapasalamat lang natin yung mga sa palagay natin, kapasa-pasalamat. Pero mga kapatid, every moment of our days, of our life, is worthy of thanksgiving. Worthy of thanksgiving. Hindi natin pinagpapasalamat minsan yung pamilya natin. Iniisip natin, Lord, bakit gantong pamilya binigay mo sa akin? Tama? Ganun yung ating mga disposisyon. Ano ba naman to mga to? Murmuring tayo. Ang tawag na sa atin, murmurers. Anong uri ka na Kristiyano? Devoted? Zealous? Hindi. Murmurers. Ang mga young people, hindi thankful sa parents nila. Buti pa yung nanay nung kaklase ko, binibilan na siya ng papatos, bibigyan siya ng cellphone, binibigyan siya ng PS5, binibigyan siya ng Xbox. Ako, binibigay lang sa akin. Diba? Box ng posporo. Box ng para sa gagamba. Ba yan? No? Di tayo nagiging mapagpasalamat kahit sa mga kapatid natin. No? Di tayo nagiging thankful. Ang hindi mapagpasalamat na Kristiyano, sure yan, may kasalanan sa buhay. Pag di tayo marunong magpasalamat, may kasalanan na nasa sa atin. Kasi nga, when you are thanksgiving, hindi nagpapasalamat ka sa goodness ng Panginoon. Ba't di ka nagpapasalamat? Ay, may mali. There's something wrong in us. When we don't learn to thank God. Ito pong tinuturo ko sa inyo ngayong umaga, hindi dispensational timeline. Christian life, mga kapatid. Kung di mo makuha yung dispensational timeline, patawarin pa kita. Pero pag ito, mga kapatid, in-spice mo, problema sa buhay yan. Malaki. We should be thankful. We should be excited na magpasalamat sa Panginoon, thanksgiving sa Panginoon. Eh ano kung hatulan kang iba kapag nag-testimony ka? Problema nila yun. Ang isip nila, ganun eh. Eh gusto mo ba ganun din yung isip mo? Tama? We should possess a mind that is thanksgiving to God or nagbibigay ng thanksgiving sa Panginoon. Doon sa ating talata, makita natin consolation, comfort, fellowship, bowels. Yung bowels, yung ano yun eh, seat of pity or kindness. Yung pagiging malambot natin, tenderness. Tama? Yung compassion in a scriptural sense. Genesis 43. Ito yung pagkasabi ng bowels. Genesis chapter 43, verse 30. Dito po ginamit yung term, maintindihan natin, ano yung sinasabi ni Paul na bowels. Genesis chapter 43, verse 30. And Joseph made haste, for his bowels did yearn upon his brother, and he sought where to weep, and he entered into his chamber and wept there. Alam niyo yung bowels? Ang nagtulak daw kay Joseph para umiyak, doon sa dulo, tumangis siya ay yung kanyang bowels. Alam mo yung, ang tagal na panahon na nahiwalay siya sa kanyang pamilya, nahiwalay siya sa kanyang mga kapatid, at mahal na mahal niya si Benjamin yun eh, yung younger brother niya. Tapos nung nakita niya yung kapatid niya na yun, sabi ng Bible, his bowels did yearn upon his brother. Yung kasabikan niya na makita itong kanyang kapatid. Pero dahil ayaw niya pa i-reveal yung kanyang sarili, tumago muna siya sa kwarto at umiyak siya. At tumangis siya. Mga kapatid, when was the last time na seryoso kang umiyak sa Panginoon? Na nanghingi ka ng tulong sa Panginoon na tulungan ka sa sitwasyon mo? Kahit sa mga lalaki, kahit sa mga men, when was the last time na umamin ka sa Panginoon ng pagkukulang mo? Pagkukulang ko na nagsabi ka, Lord, marami ang pagkukulang. Tulungan niyo po ako na sumunod sa inyo.
When was the last time that our bowels did yearn in us? Na gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos? Or kinakaya-kaya lang natin lahat ng bagay? Pero hindi natin alam, may problema na pala. Hindi po pagiging mahina ang pag-iyak. Tandaan niyo yung tao na yan, si Joseph. Kanang kamay yan nung hari sa Egypt. Pero may puso na malambot, tender, pagdating sa kanyang kapatid. Amen. Diyan pa po ba kayo? Ligtas po ba mga kausap ko? Kung gayon, ang sabi ng Bible, bowels, meron dapat eh. Be like-minded. Pagdating sa kapatid natin sa pananampalataya, huwag tayong makunat mga kapatid. We should have that bowels that did yearn. No? Ang bilis natin sa mga tropa natin eh. Pero pag sa church, sa mga kapatiran, ay, kabagan. Philippians chapter number 2, again. Philippians chapter number 2. Ang will ng Diyos, be like-minded. Magkaroon ng same mind. Same love. Sabi pa nga, being of one accord. Of one mind. Diba? Ang will ng Diyos sa mga magkakapatid sa pananampalataya, may iisang isip. Gaano kaya tayo kalayo doon? Of having that one mind in the Lord. Our mind should be placed also doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesukristo. How many souls ang pwede nating mapagministeruhan at maibahagi sa kanilang mabuting balita ni Kristo? Napakarami pang dapat maabot ng salita ng Diyos. Napakarami pang kailangan maabot ng gospel, mga kapatid. Ngayon, kung iisipin mo lang laging problema mo, hindi ka na makapaglingkod sa iba. Hindi mo na maabot sila kasi isipin mo na lang yung sarili mo eh. Pero baka matulungan ka. Try mo mag-evangelize naman. Hindi mo makita yung sarili mo dun eh. No? Makita mong iba. Sabi dyan, yun yung will ng Diyos. Like-minded, same love, one accord, one mind. Sabihin, kapag may ginawa tayo, talagang in unison, mga kapatid. Nagkakaisa tayo, nagtutulungan tayo. Hindi tayo kumukontra, mga kapatid. No? Verse 3. Ang kontra nun, ito. Let nothing be done through strife or vainglory. Ang kaaway ng one mind, ang kaaway ng one accord, ang kaaway ng same love ay strife at vainglory. Ano yung strife, preacher? Pagtatalo. Pag-aaway. At ano yung vainglory? Okay, so sabi niya, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. So hindi po kalooban ng Diyos that we should have strife or tayo ay magpagalingan for vainglory. But every one of us should possess a mind that is lowly. Yes. Amen. Amen. Esteeming other better than themselves. Nung ako po kami ay nagpapaturo ng instrument doon sa lighthouse, doon sa Olongapo. This verse was given to me. Sabi, parang pinabasa sa akin para maintindihan ko ano yung ginagawa, bakit katutugtog, ba't ganun.
At mga kapatid, in everything that we do, we should not think na mahalaga tayo. Na importante tayo. But we should have the mind na ini-esteem natin ng iba better than ourselves. Ibig sabihin, mahalaga si kapatid. Importante siya dito. Pero pagtingin sa sarili natin, no, I'm not that special. I-esteem natin, ibilang natin na mas higit ang iba kaysa sa ating sarili. Ganun ba yung ating pag-iisip? Ganun po ba yung ating pagkakaintindi? Orang unawa natin tayong pinakamahalagang tao sa church. Mga kapatid, kapag meron tayong ganoong pag-iisip, magiging mayabang tayo. Ang tingin natin sa sarili natin, napakagaling natin. Natatawa nga ako doon sa, meron daw 4 na level ng knowledge. Ano lang to eh? Natatawa ako. 4 na level, mga kapatid, sabi niya, pinakababa, pinakailalim, hindi mo alam na hindi mo alam. May ganun. Hindi mo alam na di mo alam. Alam mo na di mo alam, may alam ka, at sobra nang alam mo. Ganun, no? So, meron, yung sinasabi ng Bible na, let each esteem other better than themselves, look not every man on his own things, verse 4, but every man also on the things of others. Meron kasi pag-iisip na, hindi mo alam na hindi mo alam. Ano yun? Akala mo alam mo, hindi mo pala alam. Nagmapagaling tayo. Yeah. Yes. Tama? Kaya sabi niya, huwag tayong tumingin sa ating kung anong meron tayo, kundi kung anong meron sa iba. But every man also on the things of others. Kasi kung hindi natin gagawin yun, mga kapatid, talagang magpapagalingan lang tayo. Ang church, hindi po dapat tayo magpagalingan dito. Amen. Dapat po magtulungan tayo dito. Yes. Kasi kaluluwa yung ating inaabot. Amen. Kaligtasan ng kaluluwa yung gusto nating mangyari. Hey. Masikatan pa tayo. Bakit natin gagawin yun? Dapat, hindi natin isipin sino nakapag-invite dyan o sino naka-reach out dyan. Kundi kapag na-invite na ng iba, anong may tutulong mo naman dyan sa kaluluwa na yun? Yes. Anong encouragement mo dun sa tao na yun? Papaano mo siya mamiministra? Tama po? Look not every man in his own things, but every man also in the things of others. Sabi niya, yung let each esteem, sa verse 3, let each esteem other. Ano yung word na esteem? To prize, to set a high value on. Ang tingin mo doon, mataas. To regard with reverence. Sino po dito ang naniniwala na mga politiko corrupt? Richard, di naman ang question yan eh. Tama? Richard, di na tinatanong yan, naniniwala kami dyan. Bakit ang galang-galang mo? Yeah. Kung yung tao na alam mo corrupt, ginagalang mo, sabi ng Bible, yung kapatid mo sa pananampalataya, i-esteem mo. Ano sabi? Esteem other better than themselves. Kung doon sa politiko, kaya mong igalang, ganun din, mas higitan mo pa para sa kapatid mo sa pananampalataya. Amen. Ano yan? Bible doctrine. It's what the Lord is teaching us. Huwag natin i-despise ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Huwag natin isik yung kanila pong kasiraan. But rather, esteem them better than ourselves. Ibilang natin na mas higit pa siya kaysa sa akin. Kahit alam mo, mas mahigit ka, no? Okay lang. Mauna siya. Okay lang. Siya pa mapuri. Okay lang. Ganun. Huwag natin intindihin yung ating sarili. Kapag ginawa natin, mas lalo pa tayo maging joyful. Kasi, anong papakababa, sabi nga ng Bible, pinataas na niya. Huwag mong hayaan mo lang kahit di ka mapansin. Hayaan mo lang yun. Huwag ka magpapansin. Yes. Amen. Huwag natin isik yung glory natin, but the glory of Christ. Christ is worthy of our adoration. Christ is worthy of all our devotion. Siya yung karapat-dapat doon, not me. Amen. Not me.
Hindi natin deserve yung stand up. Saksak mo lang roller. Pwede. Okay. Diyan pa po ba kayo? Yan, para magising na yung ating diwa, may pawisan kang konti. So yung will ng Diyos na magiging like-minded, magiging same love, magiging one accord, one mind, consistent po yan sa pagiging lowly. Consistent yan sa pag-esteem sa iba better than ourselves. Ibig sabihin, kung gusto pala nating mangyari to, kailangan na ating paglilingkod, hindi pataasan. Pababaan. Kung gusto natin magkakaroon tayo ng iisang isip, one mind, pababaan tayo. Let me be a servant to you. Ngayon dapat yung ating isip. Yun yung dapat taglay natin bilang mga mananampalataya. Nabanggit ko na kanina, how that yung mga tao na nasa itaas natin ay talaga namang iginagalang natin. Yung mga boss natin, ginagalang natin. Yung mga teacher, yung mga higher-ups, yung mga nasa gobyerno, ginagalang natin sila. Hindi natin sila binabastos. Hindi natin sila pinagsasalitaan ng di maganda. Kahit alam natin na meron din naman silang, may mapupuna ka sa kanila. Tama. Bakit hindi ka nagsasalita ng di maganda doon? Kasi ayaw mo na isipin nila na pangit ugali mo. At ayaw mo na mawala yung favor mo sa kanila. Siguro kaya magbabait ka doon para mataas ang sahod natin. Siguro kaya mabait ka doon para mataas ang grades mo. Tama? Ayaw natin na magiging bastos sa kanila. Kung magiging kind tayo, kung kaya nating maging mabait doon sa pinakakurap, then bakit hindi natin ito gawin mas higit pa sa ating kapatid sa pananampalataya? Na yan ang ito po ha, gusto nyo ng utos sa Bible, utos yun. Instruction yun. Yun daw yung gawin mo sa kapatid mo sa pananampalataya. Esteem them highly. No? Ituring mo sila na mas mataas sa iyo. Preacher, baka isipin nila, ang taas-taas nila, okay lang. Problema nila yun. Kasi kailangan nilang gawin, in return, yung iba, ibilang nila mataas, sila mababa. Amen. Now, wag nawa na kapag sa ating kapatid sa pananampalataya, mean-spirited tayo. Tayo ay may espiritu na, alam mo yun, parang dinidespise mo, wala kang pakialam, parang hindi mo binibigyang importansya yung kapatid mo sa pananampalataya. Sabi ng verse, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Kung edification yung concern natin, then we should be careful on things we talk about. Dapat careful tayo kung ano lumalabas sa bibig natin. Ano pinag-uusapan natin. Kung tayo hindi masaya, wag naman tayo man-discourage ng iba. Nang hawa pa tayo. No? If you're, ano sabi? Hindi ko mabasa sarili kong sulat eh. Ang sabi niya, get to the Lord Christ. Diba? Get to the Lord Jesus Christ who will comfort us with comfort we could not get from any other source. Ang Panginoong Yesus, He could heal. He could comfort. He could give consolation. Be willing to spend and be spent. If you don't have a need and have a comfortable life, kung tayo naman nakakasigi-sigi na sa buhay mga kapatid, tumingin tayo sa iba, be ready to help, to minister, to sacrifice. Amen.
Di natin kailangan ng sobra-sobra sa buhay na ito. Tama? Kapag tayo, komportable na tayo sa buhay, tingnan natin, paano tayo makakatulong sa kapatid natin sa pananampalataya para sila rin makalakad ng maayos sa Panginoon. Hindi mo kailangan ng 10-story building na bahay. Na yung kusina mo nasa first floor. At yung tirahan mo, doon ka na nakatutulog sa 10th floor. Hindi mo kailangan yun. Mga kapatid. Simplicity and godly sincerity. Aanhin mo yung ganoon. Pag-uutusan mo yung bantay nyo, hindi mo makita. Saan naman? Tagal-tagal naman nun. Hindi ka nagpakabit na elevator eh. Pinalakad mo sa stairs. Napakataas. Sabi niya, this mind, malapit na po tayo mga kapatid, let this mind be in you. Sabi niya, na kay Kristo Jesus din, who being what? In the form of God. Mga kapatid, Diyos si Kristo. Tama? Pero, anong ginawa niya? Thought it not robbery to be equal with God, made himself of no reputation. Anong pumipigil sa atin na sundin ang kalooban ng Diyos? Reputation. Anong pumipigil sa atin para hindi isakripisyo yung buhay natin sa Diyos? Reputation. Bakit hindi ka maka-no sa mga peers mo? Reputation. Bakit ka takot kung anong iisipin ng iba sa'yo? Reputation. Reputation, mga kapatid. Kaya tayo minsan hindi makapag-surrender sa Panginoon because of reputation. Takot tayo kung anong iisipin ng iba sa atin. Takot tayo kung oy, grabe Bible na to, pastor ka na? Sister, pastor ka na? No? Takot tayo kung anong sasabihin ng iba. Ba't ka matakot kung sabihin nila, buti nga, ang tingin nila sa'yo, maka-Diyos ka. Kaysa naman ang tingin nila sa atin, sinong ginancho mo ngayong araw? No? Ang pangit naman. Tama po ba? Now, isang bagay po mga kapatid na natutunan ko personally sa street preaching. Isang bagay. Maiintindihan mo at matututunan mo kung ano ang tingin ng sanlibutan kay Jesus Christ. Kapag mayabang ka, mag-street preaching ka, sama ka, matatanggal yabang mo. Bakit? Yabang-yabang mo, tingin mo sarili mo, importante ka. Pagpunta ka doon, ang tingin sa'yo ng mga tao, ano ba itong mga to? Diba? Ngayon, naaayos yung isipan mo. May kita mo, may mga kakilala ka doon, ang tingin pala sa'yo, iba. Grabe naman. No? Confused sila, yung iba shock. Bakit pumapatay ba kami ng hayop doon? Wala naman kaming ginagawa doon kakaiba. Makikita natin kung ano ang tingin ng sanlibutan talaga kay Jesus Christ. Ano yung mahal talaga ng sanlibutan and hate ng sanlibutan. Ang gagawin ng iba, they will look down on us. Mamatahin ka eh. Parang ganun. Dadaan-daanan ka lang, yung iba nga, nangaasar pa eh. Jesus, may gaganon pa, nagchichiring. No? People might look down on you. But don't worry, your Savior suffered such great mistreatments from His own creatures. Siya din mismo, mga kapatid, nagdusa. Mismong Do you know your Savior? Do you know who Lord Jesus Christ is? Your Lord doesn't have a beautiful mansion here on earth. Meron siya doon sa langit, pero dito wala. Nung siya po ay nagpunta dito sa sanlibutan, ni mahigaan nga daw eh. Nowhere to lay His head. Tama? Yun yung kalabagligtas natin. At sasabihin natin, Lord natin siya. Pero sa hirap, takot na takot tayo. Pero sa mga problema at sa mga persecution sa pagiging Kristiyano, ayaw natin. Mga kapatid, yung dinanas ng ating Savior, don't think you are not worthy to bear the same. Kung yun na nga lang yung gagawin ng sanlibutan sa atin, aayawan na lang tayo dahil sa pinipreach natin, so be it.
Amen? Di naman sa atin nire-require ng Diyos na magpapako ka rin at papunta ka doon. At yung duguan ka, hindi po mga kapatid. Just living for Jesus Christ. Yung hindi natin siya kinakahiya. Kinakahiya mo baga si Jesus Christ? Bakit mo siya kinakahiya? Amen. No? Huwag nawa natin ikahiya yung tagapagligtas natin. Siya nagbigay ng kanyang sarili. Siya'y bumaba mula sa langit. Siya ang nagbigay ng kanyang dugo para ibambili sa church. He done it all for you and for me. The highest of all became low to become our example of humility. His obedience, yung kanyang pagsunod, extends even to death, which we now know it is the means why we have the church. Acts 20:28 yun, purchased with His own blood. Acts 20:28. Tinubos niya yung church sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Ephesians 5:25, the Bible says, husband, love your wives, yung dulo yung kukunin ko. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. If Christ sacrificed His life for the church, we ought to be a living sacrifice for God as well. Amen. Tanong po, mga kapatid, lately, ano po ang isinakripisyo mo para sa Panginoon? What have you sacrificed to the Lord lately? Tanungin natin yung sarili natin. What have we sacrificed? Ang sacrifice, mga kapatid, hindi yung madali sa atin. Yung mahirap talaga. Kasi nga sacrifice, ang dali lang. Hindi. Ang sacrifice talagang may mamamatay. Ang sacrifice talagang may isasakripisyo ka, talagang mabigat din, mahirap. Pero dahil para sa Panginoong Yesus, ibigay natin. What have we sacrificed to our Lord? To end, Romans 14:13. Doon tayo sa passage sa ito magtatapos, mga kapatid. Romans 14:13 to 23. Sabi niya, let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. Ingat tayo, huwag tayong maging katitisuran sa iba. No? I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. So kung ma-offend yung kapatid mo, gagawin mo na yun, wag mo na lang gawin. Tiisin mo lang. Tago mo. Doon ka lang sa kwarto mo. Let not then your good be evil spoken of. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. For he that in these things serveth Christ is acceptable to God. Gusto mo maging katanggap-tanggap sa Diyos? Ang pamumuhay mo, verse 17, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Ano sabi ng verse 18? Acceptable to God and approved of men. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. For meat destroy not the work of God. All things indeed are pure, but it is evil for that man who eateth with offense. It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak. Hast thou faith? Meron ka bang faith? Have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth. Verse 13, and he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. So kung yung gagawin natin not of faith, ay sin. Sin yun. No? So mga kapatid, let
us have the mind of Christ. The mind that is willing na magparaya. The mind that is willing na magpauna sa iba. The mind that is willing to be lowly, to be humble, to be obedient, to be surrendered, to be sacrificial. Esteeming other better than themselves. No? Kapag meron tayo niyan, maging joyful ang ating Christian life. Bakit? Wala ka nang isipin eh. Una na lahat eh. Kung nakipagtunggali ka, tama? Kung nakipagtunggali tayo, talagang ma-stress ka. Pero kung isipin mo lahat, kapatid ko na ito, praise God sa buhay niya, ba? Lagi mong inuuna yung iba, magiging joyful tayo. Ngayon, ang epekto niyan, makapagpasalamat ka sa Panginoon nung wala kang iniisip na kahit na ano. Thank you ka lang. Testimony mamaya, hindi ka na pipilitin, tatayo ka na. Kakanta ka, sino pong aawit ba? 3 agad tumatayo. Bakit? There's a joy in the heart of the soul that is serving Christ. Eh, yung expression na eh. Eh kapag di tayo nakakaawit, hindi tayo nakakapag-testimony, may mali sa puso natin. Amen? Help us, Lord. Tayo po'y manalangin, Lord Jesus. Come to you today. Thank you for the preaching of your word. Alam ko po, Panginoon, this might be a sharp sword cutting through our hearts. But Lord Jesus, help us na makita namin yung aming need. Hindi kami magmamalaki, Panginoon, hindi kami magmamayabang, hindi kami magmamataas. Nagayahin ka namin na ikaw nga mismo Diyos ka na. Pero naging tao ka pa, naging servant ka pa, and became obedient unto that even the death of the cross. Oh, what a sacrifice. Oh, what humility. Oh, what God na meron po kami. Help us to have that same mind, to have same love one toward another, being of one accord, of one mind. Thank you for today. Ikaw ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.